Gusto mo mag-car loan pero hindi mo alam kung paano magsimula at wala kang kilalang ahente na handang tumulong sa'yo. Pre, kamusta? Madali lang yan mga kamitsu. Unang-una, kung isa kang OFW at alam natin may pangarap kayong magkaroon ng sasakyan, madali po yan. Or kung isa ka namang locally employed dito sa Pilipinas, wala akong problema at pangarap mo'y matutupad. Kung isa ka namang seaman, wala rin problema yan. Basta't meron kang magiging primary, principal dito, kung kanino kayo nagbibigay ng remittance, wala rin problema, mga kamitsu. At kung isa ka namang business owners at gusto nyong gamitin yung sasakyan para sa ikakaunlad ng business nyo, unemployed ka naman, mga kamitsu, wala rin problema yan. Basta nakakatanggap ka ng remittance abroad, pwede yan sa atin. At pwede rin yan kung isa kang virtual assistant, yan ang uso ngayon. Mas makakatulong ako sa inyo. So mga kamitsu, so iksiyan lang natin to. Pagdating sa requirements, ang kailangan ko lang ay 2 valid government primary ID. Na primary po, nandiyan dyan po yung SSS, passport, driver's license, ano pa ba? UMID, postal ID, yung mga yan. Na? Ngayon, pati proof of billing ng bahay ninyo. So ngayon, may mga katanungan dyan na hindi nakapangalan, okay lang yan. Na? Kasi for application pa lang. So ngayon, doon tayo sa locally employed. So kailangan mo talaga dyan ng COE with compensation at 3 months payslip. No? Latest. Yung po yan ang kailangan dyan. Samahan nyo na rin ang company ID, mas maganda. Ngayon, kung isa ka namang OFW, mag-a-assign ka ng principal na nandito sa Pilipinas, siya po ang magiging principal. Then kayo ang magiging co-maker. Mas mainam kung asawa nyo na mga kamitsu. Kung kapatid nyo lang or nanay ninyo, parents ninyo, ang magiging principal, kailangan magko-comply tayo ng consularized SPA. Pag-approve na, para sure tayo. Hindi yan kailangan na SPA agad, hindi po ganun yun. So, once na in-approve at si mismong bangko ang magsasabi nun na kailangan ng SPA. So, kung nalilito kayo dyan, nandiyan yung messenger ko sa baba, i-click nyo lang yon at madadirect na kayo sa aking messenger. So, ngayon, dun naman tayo sa business owners. So, kapag may business ka talaga, ano ba ang proof of income natin? No, unang-una dyan is yung bank statement. No, kailangan po talaga yan kapag owner ka, business owner. At kailangan ng 2 valid government primary ID. Pero bago pala dyan, mga kamitsu, baka makalimutan ko, yun nga, kapag OFW, kailangan ng passport saka contract. Yun po yung importante dyan. Tapos, yung principal, same din kung may trabaho, katulad nung empleyado kanina na requirements, kung wala naman trabaho, basta merong remittance na galing sa inyo, okay po yan. Ngayon kung business owner, katulad na sinabi ko kanina, kailangan po ng bank statement, saka DTI permit, and then 2 valid government primary ID. So kailangan po yan. And kung isa ka namang seaman, pareho na rin po yan ng pagiging OFW. Kung virtual assistant ka, good news yan. Na-approve yan mga kamitsu. So ang kailangan dyan, nakakakuha naman kayo ng COE with compensation dyan na mga kamitsu. Then 2 valid government primary ID tsaka proof of billing. So alam ko, bitin kayo. Basta nandiyan dyan sa description sa baba ang aking messenger link. I-click nyo lang yan at madadirect kayo. Magkwentuhan tayo, ikwento nyo sa akin kung ano po ang mga katanungan, maaari kong sagutin yan, no, mga kamitsu. Okay guys, pag-usapan man natin ngayon is yung promo and discount. So kailangan ko itong i-discuss dahil laging nasa social media. Example natin is yung Mirage G4. So naka-indicate lang dyan 0 down payment or 2 months free, or yung iba naman nakalagay after 90 days ang start ng monthly ninyo. Which is totoo.
So, explain ko yan. Meron ho talagang bangko, maraming bangko yan, na iba-iba talaga ang nagiging resulta ng down payment. Mas lalo ang monthly dahil iba-iba rin ang rate ng monthly. So, hindi ko siya pwedeng ibahagi rito sa dami ng bangko. Tsaka baka mag-selos pa. Na. So, banggitin natin yung Bank A, Bank B, saka Bank C. Doon tayo. At dito tayo sa Mirage G4 lang muna. No, kasi masyadong maraming units at maraming mga bangko at iba-iba ang mga ano nila diyan, mga detalye. So pag-usapan natin yung Mirage G4 na. So sample natin para walang butal kasi 819 ang GLX CVT. So gawin nating 1 million. Kung wari ang SRP. So once na nagpa-approve ka sa amin, mag-start yan sa 20%. Yun po yung pinakamababa. So magiging 20% pag na-approve ka ron, magkano is 200,000. So makikita nyo, yan talaga yung approval nyo, 200,000. So that's the time na ang dealer, kami, at ang planta magbibigay ng discount. So minsan ganito ang nagiging nangyayari dyan. May bangko na 0 down payment na, with free 2 months pa. Ganun yun mga Kamitsu. So, meron ding bangko na walang free 2 months. At wala rin, at meron siyang down payment. Yun nga lang, meron silang subsidy mga Kamitsu. Meron silang 40,000 or 35,000 na subsidy na pwedeng i-less dun sa down payment. Let's say, sabihin natin na nasa 60 or 50,000 ng naging resulta ng approval nyo. So that's the time na mayroong subsidy na pwedeng i-less. Kung ang subsidy is 40 at 50,000 yung naging down payment nyo, edi 10 na lang ang down payment. Ganun yan, no, mga Kamitsu. So, pero wala siyang free. Kasi nga, ginamit na natin yung subsidy. May ganon. So, meron namang bangko, yung Bank C. Wala na siyang subsidy, wala pa siyang 3-2 months. May ganun yan. No? At least alam nyo na po ang istorya ng Mirage G4. Kung medyo nalilito kayo, mas maigi po na mag-subscribe kayo sa akin. Magtanong kayo sa akin, nandiyan dyan sa description sa baba, ang details ng aking messenger. So, i-message nyo lang ako at magtanungan tayo. Kwento nyo lahat. Mga Kamitsu, Carlon tips. Importante yan, mga Kamitsu. Mas lalo na sa mga merong CMAP, multiple application na, repli bin, nagsoli na ng sasakyan. So, marami nagsasabi pagka meron ka ng ganyang case, madidecline ka na. Hindi po totoo yun, mga Kamitsu, dahil marami na ho akong napa-approve sa ganyan. Pero let's say, lahat naman yan for approval. So, kailangan lang natin mag-usap. No, walang problema dyan kung may problema ka sa credit card. Bounce check nga nare-release ko eh. Pero, wag kayong kampante, diba? Kasi, unang-una dyan is for approval naman yan. Kahit na wala kang CMAP, hindi ka nagsole, talagang for approval yan. So, marami silang factor para ma-approve ka dyan. Unang-una, kailangan ma-allocate ka. Kailangan alam nilang bahay nyo. Na? So, sino ba ang magiging co-maker nyo? Kaano-ano nyo ba yan? Marami. Ang kailangan natin mag-usap dyan. So, yun ang isa sa mga tips ko. Bigyan ko yung sample. Credit card. Kung may credit card ka active, let me know. Yun na lang. Ayokong magbigay ng full details regarding dyan. Dahil on public tayo. Iba kasi ang storya ninyo. So, yun lang isa sa mga tip ko. May na-approve kahit may CMAP, kahit nagsoli na ng sasakyan. May bounce check ka o kung ano man. Basta, ikwento nyo sa akin kung ano yung storya ninyo para at least makabuo tayo kung papaano natin i-approve. So, ganyan na lang. Mag-subscribe po kayo. Share nyo tong video sa kamag-anak nyo, sa kapatid ninyo, sa kaibigan ninyo para marami silang matutunan regarding sa Carlon ng Mitsubishi.
Diyos mio, sirain na nga yung sasakyan ko. Nabangga pa. Boss. Ito bago, Mirage G4. Naka zero down payment ka na. May free 2 months ka pa. Ano, apply ka na. Pwede.